bundok to, ginawa lang nila ng kalsada. Tingnan nyo, yung binakbak nila oh. Yan, ito po. Yan, alam nyo ba dito sa Greenland mga kabayan, 3 lang po yung traffic light dito. Hinahanap ko yung kasama ko na lokal. Umuwi na pala siya. Kasi sinabihan ko siya kanina na sasabay ako sa kanya. Maglalakad na lang ako papunta dun sa bahay. Dito yung hagdan na pinakamatarik dito. Kung napapansin nyo yung mga bahay, halos nasa itaas siya. Nakapatong lang yan sa mga bato mga kabayan. No? Hello po mga kabayan. So ngayon nandito tayo sa underground, sa pundasyon, pinakailalim ng pundasyon ng building. Sa itaas po natin, yan po yung hospital dito na ginagawa namin. So bakit ako dito? Kasi may gagawin tayo. Maglalagay tayo ng heating cable sa mga tubig para hindi po siya magpurusin. Ito po yung itsura dito. Dati itong mabato mga kabayan. No? So ang ginagawa nila, ayan, pinapaputukan nila ito para mawasak, para mabaon po nila itong mga pundasyon. At ganyan po yung pundasyon dito, simento naman. Pero ito sa itaas, kahoy po ito. So ipakita ko sa inyo kung ano po ba yung itsura dito mga kabayan. Kung ano yung ginagawa natin. Ito po siya, tubig po ito mga kabayan. Daanan po ito ng tubig. Dahil nga pagka wala po itong heating cable, magpo-frozen po siya. Ito po yung pula, yun po yung heating cable natin. Tapos ito naman yung sensor niya para mag-automatic off siya, depende po sa lamig. So ilalatag ko yan, papapunta doon. So ito may mga butas na yan, lagayan po yan. So ipapasok ko yan mga kabayan. No? Hanggang doon po papasok sa electrical room. So ngayon, umpisahan ko na ito. Ako lang po mag-isa dito. Yan po, napakahaba nito. Lalagyan ko po siya ng allo tape. Yun po, nilagyan po natin ng allo tape. Dito natin ididikit itong pula, ipapasok natin. Para hindi po ito mag-frozen kasi plastic ito. Yan, daan na tayo sa medyo yung natin. Natapos na po natin lagyan ng allo tape lahat. Ito po isa, dalawa, ito po 3, 4. So may kasunod pa ito sa likod, hindi ko alam kung ilang piraso. So ang gagawin ko ngayon, ito, kalat na kalat po yung wire dito. So ako lang isa nito mga kabayan, 4 na wire ito. Ito po yung pula nito, hilain ko pa to. Papasok natin dito, may mga butas to dito, yan. 2 wire dito, tapos 2 wire din dito, 4. So maliliit mga kabayan, ako lang mag-isa. Tapos itong wire to, buhol-buhol oh, ayusin ko pa. So medyo mahirap to. So ipapasok natin hanggang doon sa dulo. Bali, ito po yung itsura sa labas na itong ginagawa namin. Ito po yung labas natin, oh, mga bato. Ito po yung hospital. Ayan po, mahaba po ito. Ito po yung unang building. Tapos yung labas natin, yung mga bato lang talaga to dati. Yan, pinasabugan nila. So ngayon, puntahan natin yung ginagawa ko dito kasi doon tayo kanina. Natapos ko na lagyan ng tape, tapos ito na naman dito lagyan natin. Dati nagigil mo to dati, kaso ngayon medyo warm siya, naging tubig na naman. So ito po yung pundasyon sa ilalim. Yan, semento yung pundasyon nila. Yan, concrete na to. Tapos sa itaas, kahoy na. So yun loob po mga kabayan. Papasok pa tayo dyan, lalagay natin yung wire mga kabayan, no? So dito lagyan muna natin ng insulation, yung allo tape, para mapasok natin yung 4 na kable dyan. Nandito na po yung wire natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ilalim dito mismo ha. Underground siya dito, yan. Pero hindi na po ito ginagamit dito kasi ito na yung pinakailalim. Ayan po yung mga bato nila. Pasok tayo dito. Medyo nakakatakot ng mga kabayan pag hindi ka po sanay. Ako sanay na kasi ako dito magtrabaho sa ganito mga ilalim. Kasi yung mga bato naman nila, matibay yan oh. Yan po, pinakain nila sa semento. Yan po yung pundasyon. Itong bato na ito napakatibay. Yan, ito po yung trabaho natin dito. Yan po siya. Yan, medyo madilim lang talaga dito. Yan. So yan po, ilalagay po natin yung wire natin. Hindi pa siya nakalusot kasi yun pa yung mga kabayan, tutusok po natin dito. Ngayon mga kabayan, pahinga na tayo. Medyo napagod ako sa kahihila kasi mag-isa lang tayo. So ikot ko muna dito sa saglit bago tayo uuwi kasi naantay ko yung kasama ko. Bali 3 building to, 1, 2, tapos may isa pa dun sa kabila. Tapos ipakita ko sa inyo dito mga kabayan yung itsura. Ayan. So ito po yung wire namin. Tapos sa unahan nito mga kabayan, ayan po, bundok na po yan mga kabayan, ng mga bato. Ayan. Tingnan ko dito mga kabayan na kung yung kasama ko umuwi na ba kasi alas 4 na, wala pa siya. Ayan. So parang wala na yung sasakyan niya dito. Ayan. So ito po mga kabayan, yung highway dito. Ayan. So ito parang wala na yung kasama ko. Wala na yung sasakyan niya dito. Ayan, ganito lang po yung itsura dito, mabato po.
medyo mapag, tapos wala na pong snow, natunaw na po. Ito po yung itsura mga kabayan. Yan po yung pangatlong building. Ito yung una, dalawa dun sa kabila, tapos ito yung pangatlo. So hinahanap po yung kasama ko. Hindi ko alam kung umuwi na ba siya, kasi sa kabila po siya nagtatrabaho. Wala na yung sasakyan niya dito. Hindi ko sa kanya ba to? Hindi. Yun mga kabayan, hinahanap ko yung kasama ko na lokal. Tinawagan ko, umuwi na pala siya, kasi sinabihan ko siya kanina na sasabay ako sa kanya. Yung sumusundo kasi sa akin, yung kasama ko talaga, yung Pilipino, kaso sa kabila naman yung project niya. So ito na mga kabayan, malapit na magtapos. Ngayon yung kasama ko naman na Pilipino, nauna na din siya umuwi maaga. So ngayon sabi ko sa kasama ko, maglalakad na lang ako. Susunduin sana ako dito ng kasama kong lokal, babalik siya. Sabi ko, no problem, it's fine. Sabi ko kasi pakuha lang ko doon sa kasama kong Pilipino. Ngayon, tinawagan ko yung kasama kong Pilipino, nasa kuha na din siya. Nandun na siya sa bahay. So ngayon, sabi ko sa kasama kong Pilipino, para hindi siya maabala, wag na lang kasi maglalakad na lang ako papunta doon sa bahay. Hindi naman sa kalayuan mga kabayan, pero gusto ko lang kasi para ma-vlog ko din dito at makita nyo din dito kung ano yung mga dinadaanan natin. Kasi sa ngayon mga kabayan, medyo mayroon pang araw. Mamaya kasi madilim na. Gusto ko kasi mag-vlog mga kabayan pagkatapos ko ng trabaho. Ang problema, alas 5 na ako nadating ng bahay at madilim na. Kaya hindi nyo na makikita yung view at tinatamad na ako dahil malamig. So ngayon maglalakad tayo mula dito sa project. Kung ilang minuto ba yung paglalakad natin. Samahan nyo ako. Madadaanan natin dito yung bahay namin dati. Ito po yung area ko dati dito mga kabayan. Mahigit 1 taon din ako dito. Ito na area. Dito end na po to dito. Yan na po yung ginagawa naming project. Mga bato yan dati dyan mga kabayan. No? Pero ngayon pinatayuan na nila ng mga hospital. Ito po. Yan. Tumagal ako dito. Medyo tahimik to dito na lugar at medyo na homesick ako dito dahil paglabas mo wala siyang grocery store, wala po siyang katao-tao. May tao naman minsan kaso ay yun lang, hanggang tingin lang at hindi mo naman nakakausap. Yung bahay namin dati ito po, tapos itong kwarto ko, yun po yung may sala na yan. Hindi ko alam kung may tao pa dyan. Yan po, kasi sa company namin yan, yung lumipat kami, nalugi yung company namin, ayun na, kaya umalis kami dyan, pinaalis kami at nilipat kami dun sa kabilang bahay dun sa may city na naman. Ito naman bahay ng kasama ko din dito na Pilipino, pero ibang kumpanya na siya. Hindi ko alam kung nandyan siya. Diyan kami dati nag New Year. So ito po kasi ang shortcutan dito papunta ng city. So ayan o, may mga parol na sila sa ayan po, sa mga bahay. So medyo hindi mo na makikita yung snow dito, parang sarado, wala pong tao kasi malalaman mo may ilaw sa loob. Yan, wala pong tao. So yan pong bahay nila ngayon, yung kasama ko dati sa trabaho. Iba na kasi yung kumpanya niya. So ito po mga kabayan, no? Meron po silang star. At ito lang po makikita nyo dito. Mga bahay lang na bungalow type, maliliit lang siya, hindi kagaya dun sa city na nagtataasan na yung mga building. Dito ako madalas dati naglalakad papunta dun. Doon pa kasi yung grocery store at napakalayo pa mga kabayan, lakarin mo pa kung may bibilin ka. Minsan nakakatamad, lalo na kahit may sasakyan ka, nakakatamad pa rin lumabas. Ito po yung mga itsura dito ng mga bahay. Medyo tahimik dito banda kasi malayo po siya sa city. Yung nakalipat na ako sa city mga kabayan, kahit wala pa yung pamilya ko, masyadong hindi ako na bored talaga o na homesick gaya dito, kasi doon marami ka kasi maririnig doon kapag lumabas ka. Mga ingay ng mga bata naglalaro, yung mga tao may nagiinom sa bar, makikita mo busy yung mga sasakyan. So halos 24 hours din doon kung summer yung mga tao umagala. Pero dito mga kabayan, pagka ganito, kahit dito tanghali or summer, mihira ka lang makikita dito ng tao na lumalabas naglalakad. Yan, kaya dito medyo na-homesick ako talaga dito. So pag dito ka nakatira banda, medyo kuwan ka dito, medyo alanganin ka pag pumunta ka ng city pag walang sasakyan, lalo na kapag winter mga kabayan, napakahirap. Maganda yung ganito lang, yung walang snow, kasi kahit maglalakad ka, kasi malamig naman, kaya mo lang kasi yung lamig. Huwag lang yung makapal yung snow, kasi yung dadaanan mo puro yelo, napakadulas, lalo na pag malakas yung hangin. Talagang halos pare-pareho yung style ng mga bahay.
Maliliit lang siya, bungalow type. Wala ka pong makikita dito na matataas na building, at medyo luma na din siya. Kung nakikita nyo yan, puro bato. Ganyan lang po yung itsura dito ng Greenland, no? Mabato lang siya, wala po siyang mga puno. Mayroon ditong bagyo, malakas yung hangin, ulan, pero wala namang casualties. Kung napapansin nyo yung mga bahay, halos nasa itaas siya, nakapatong lang yan sa mga bato, mga kabayan, no? Dito sa likod naman natin, ayan po, yan, mababa naman dito, ayan po, mababa yan dito. Kahit mababa yan, mga kabayan, hindi po tumatagal yung tubig dyan. Dahil dito sa Greenland, above sea level po dito yung lugar nila. Kahit po gaano po katagal dito yung ulan, hangin, bagyo, wala pong casualties dito. Kasi wala naman ditong mga lupa, mga kabayan, na malambot. Kadalasan kasi sa atin, nagkakaroon lang ng casualties dahil yung mga lupa nabubuwal, tapos yung mga puno, malalaking puno doon na i-stack siya, at yung mga binabahayan natin nasa bundok, yun yung nagkakaroon tayo ng casualties doon. Dito kasi wala siyang puno, so napaka-imposible talaga magkaroon ng casualties dito. Siguro mapadpad ka lang ng hangin, tatamaan ka ng hangin, mabagsak ka dyan. Pero kung mga nakakuha na bahay, wala dito, mga kabayan, kasi matibay yung mga bahay nila dito, yung pagkagawa. At saka hindi po bahain dito dahil yung bahay nila ay nasa itaas po. Nandito po tayo ngayon, mga kabayan, sa office. Yan po yung seri. Yung seri, mga kabayan, yun po yung sa Denmark, kung saan magpa-process po kami ng papel, magpapasa po kami doon sa Denmark online ng aming papel pag na-renew, pag gusto namin mag-renew at mag-extend pa dito sa Greenland. Pero ngayon, mga kabayan, mas pinaganda na nila ngayon dahil mayroon na silang branch dito sa Nuuk-en po. Yan po, mga kabayan, direct na talaga yung, mga kabayan, no? Denmark na yun, mga kabayan, no? Or seri. Kasi, mga kabayan, dati pag nagpasa po kami ng application, online pa kami, mag-contact pa kami sa Denmark kung kumusta na ba yung aming application sa mga pamilya namin kapag may kinuha kami. Tapos kung nag-apply po kami ng renew sa aming mga papers, sa mga kontrata, medyo matagal po siya. Pero ngayon, mga kabayan, no, mas madali na lang kasi nandito na yung office nila. So ito lang po yung kagandahan dito ngayon sa Nuuk City, Greenland. Napapansin ko ngayon yung Nuuk City, Greenland or Greenland man ay unti-unti na sila talagang nag-improve. Kasi dati, mga kabayan, pahirapan talaga. Yung nag-a-apply ako ng renew ng mga papel ko, mga kabayan, no, kailangan ko pang pumuntak doon sa Denmark, lalo na kung may mga kulang ako. Dito kasi sa Nuuk City, mga kabayan, no, hindi sila ganun kakuan dito sa papel. Pag renew, minsan may mga kulang. Ang daming kulang ng mga papel namin dati. Mabuti na lang ay hindi kami dinidisqualified. Kasi nga inaantay talaga nila na makareply kami. Tapos pag may kulang kami, minsan pinapadalan lang kami ng sulat. Minsan dumarating dito sa amin halos isang buwan. So instead na yung process na pag-renew ay isang buwan na, mga kabayan, umaabot minsan ng kalahating taon. Minsan pag makuha mo na yung work permit mo sa renew, magre-renew ka naman ulit dahil nga ay kuhan, mga kabayan, no, pa-expire na naman siya. Pero ngayon, mas madali na lang kapag may kulang ka, punta ka lang dito, itanong mo lang kung ano yung kulang mo. So sasabihin na nila sa iyo. So hindi mo na kailangan magantay pa ng mahabang panahon at hindi ka na tawag ng tawag dun sa Denmark kasi magastos din, mga kabayan, pag tumawag ka dun, lalo na yung load. Dahil nga iba yung number sa Denmark, iba din dito sa Greenland. Kagandahan lang kasi dito, mga kabayan, sa Greenland, kapag dito ka po nagtrabaho ay hindi pa gaano kadami talaga dito yung tao. Hindi pa siya crowded talaga gaya sa ibang lugar. Isipin mo yung lugar nila ay nasa 2.7 million square kilometer, pero nasa 57,000 lang sila katao. Ang problema lang ay 80% din yung yellow dito, tapos nasa 20% lamang yung kanilang kuhan pwedeng matirhan. Pero maliit pa rin yung, mga kabayan, kasi 57,000 na sila eh. Kahit siguro ay nasa 500,000 dito sa Greenland ay pwede na. Kahit mabato yung lugar nila, kaya-kaya nila magtayo dito ng mga building. Dahil mayroon naman silang pera, pwede naman nilang pasabugan yung mga bato dyan at patagin. Gastusan nila patayo ng bahay. At ang kagandahan kasi dito ay nabubuhay sila dito sa isda, tapos mga minerals, at yung mga gemstone, mga kabayan, mayroon dito sa Greenland. Kaya hindi nakapagtataka na kahit itong lugar nila ay kahit wala namang makikitang mga puno, tanim na mabubuhay,
Pero yung bato nila dito, isa sa mga kayamanan nila dito. At saka yung isda talaga dito, napakarami. Ayan, medyo paakyat na po yung dinadaanan natin. Tapos mayroon po tayong aakyatin na mataas na hagdan po. Papunta na po yan sa city. So medyo malapit-lapit na po tayo. Pero nakakapagod din maglakad pag ganito araw-araw mga kabayan. Pag hindi ka nasanay, pagod ka na sa paglalakad, pagod pa sa trabaho. May hagdan sila na ginawa dyan, papunta yan doon kasi sa taas city na yan. Kasi kung wala yan mga kabayan, iikot ka pa doon, malayo. Tapos dito, yan, ipakita ko sa inyo dadaanan natin. So madilim na talaga dito dahil pag alas 3 dito, wala na pong araw. Yung alas 5 dito parang alas 6, alas 7. So dito tayo. Pag dito ka dadaan mga kabayan, talagang hihingalin ka dito kapag hindi ka sanay. Pero yung mga tao dito, malalakas sila dito. Ayan po. Ngayon mga kabayan, nandito na tayo sa paanan ng hagdan na ito. Ito yung hagdan na pinakamatarik dito. Hindi naman siya mahaba pero matarik siya. Bilangin natin kung ilang steps. Shortcutan po ito papunta ng city. Kaya ba yung umakyat na? Yung dati inakyat ko mga kabayan, ayun naman yun. Pinakamahaba siya pero hindi naman siya sobrang tarik. Medyo pa unti-unti lang siya. Pero ito mga kabayan, medyo matarik ito. Bilangin natin kung ilang steps ito. Nandito na po tayo mga kabayan. Naka 31 steps po tayo. Mula doon, dito tayo. 31 steps. Siguro nasa 100 steps ito mga kabayan, estimate ko. Ayan po yung aakyatin natin. So 31 steps. Ayun mga kabayan, akyat tayo 31 step. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ayun mga kabayan, naka 59 steps po tayo mula dun. So hindi naman pala siya gaano kadaming steps pero matarik lang siya. Hindi kagaya dati yung inakyat natin, nasa 200 data may git yun. So patuloy tayo mga kabayan. Ayun, nandito na po tayo sa itaas mga kabayan. Ito na po, gilid po ng kalsada ito. Ayan po, puro bato lang talaga dito makikita mo. City na po yan sa unahan pero maglalakad pa tayo ng mga 1 kilometro siguro papunta ng bahay. So naka 75 steps pala ito. Hindi lang siya sobrang dami pero matarik siya. Ayun po dati yung pinakamahaba Yan po yung inakyat natin. 300 steps yan mga kabayan. Nasa 300 steps, hindi ako nagkamali, 200 mahigit. Ayan. So ayan, maglalakad po tayo dito. Ayan po, daanan po yan dito naman, main road po ito. Ayan, papunta po tayo ng bahay, pauwi po tayo. Kaya lang naman maglakad mga kabayan kasi hindi naman mainit. Sakto lang din yung lamig. Ayan, ganito lang talaga yung itsura ng Greenland, mabato. Tapos walang kahoy, walang puno. Yung mga damo patay na dahil sa lamig. Ayan. Maganda lang dito sa Greenland kapag tapos na yung trabaho ko mga kabayan. Pag uwi ko ng bahay, wala na pong tatawag sa akin na patrabaho niya pa ng ganito. Kasi kuan kami mga kabayan per hour kami dito Pero kung tatawagan nila ako, ayun, ibang kuan na naman yun. Ibang bayad yun. Pero parang hindi pa ako natawagan ata mga kabayan na magtrabaho ng ganito madaling araw. Basta dito, pahinga kasi meron naman naka-assign kasi sa kuan yung mga servicing. Tapos pag uwi mo ng bahay wala kang maririnig dito na kung ano-ano mga salita. Yung tahimik yung kuan mo dito, yung utak mo mga kabayan. Hindi ka mag-iisip na yung kapitbahay mo may sinasabi na kung ano-ano. Hindi kagaya ng mga kabayan sa ibang lugar na parang mabilis ka makahanap ng kaaway kasi yung ibang tao hilig lang silang gumawa ng istorya, lalo na pag wala ng mga trabaho. Dito, yung mga tao, busy kasi sila dito sa mga trabaho, buhay. Ayan. Ito po mga kabayan, bundok to, ginawan lang nila ng kalsada. Tingnan nyo, yung binakbak nila Ayan, ito po. Yan, bundok talaga to, hinati nila. Ginawa nila ng kalsada. Ayan. Kasi kung hindi nila ginawa ng kalsada to, isa lang yung kalsada dun sa kabila, sa baba. Kaya dito sa Greenland mga kabayan, yung madadaanan mo dito, ayan, mabato lang talaga dito. Medyo kaya lang naman pag umuwi mga kabayan, pero ako'y nakaramdam na ng gutom. Dahil hapon na kasi dito. Tuwing hapon kasi mga kabayan, gutom na talaga ako niyan, ubos na po yung lakas ko. Pagdating ng bahay, kain na lang.
So mabuti nga si Mrs. ay hindi na po siya nagtrabaho dahil nga yun sa anak namin. Pero babalik si Mrs. dahil yung anak namin ay unti-unti na pong natuto na siya na lang kumain. Hindi kagaya dati na pilitin pa namin kumain. Ngayon ay kumakain na siya ng sarili niya, nilulutuan na ni Mrs. at siya na lang po kumakain sa sarili niya. Kasi pag bumalik si Mrs. sa trabaho, yung anak namin, pabaunan na lang namin ng pagkain tapos siya na lang kakain. Ito na po yung city mga kabayan, grabe yung nilakbay natin. Sa tingin ko yung nilakad ko mula doon mga 4 na kilometro siguro mga kabayan, no? Yan. So bago tayo makarating ng bahay, mga 4 to 5 kilometers siguro yung nilakad natin. Pero hindi naman ganun kalayo mga kabayan, no? Parang nag-exercise lang tayo. Yan, ito na po yung city, yun po, yung mataas na building. So nakarating na din tayo dito ng safe. Wala pong gagalaw sa'yo dito mga kabayan, no? Kahit yung mga sasakyan. Tingnan nyo, antayin ako ng sasakyan, no? Yan. Hindi siya dumidiretso, no? Dahil naantay niya ako. Pagka ganito, puti mga kabayan, pedestrian lane, pinapauna talaga nila yung tao kahit malayo ka pa. Ganyan dito karespetado yung mga tao sa Greenland, yung mga driver. Tingnan nyo po yung langit, oh. Blue na blue siya. At yung mga poste natin, meron na po siyang mga parol. Mga lights po ng Christmas lights. Bali yung company din namin ang nagkakabit yan, pero ibang team naman. Yan po ay yung mga maintenance. Ayan. So sa Greenland parang kuhan mga kabayan, no? Magpapasko ata dito na walang snow kasi tingnan nyo naman, no? Natutunaw yung snow ngayon. Parang climate change. Hindi kagaya dati last year October, grabe ang kapal na ng snow. Mas maganda kasi may snow mga kabayan kasi magre-reflect siya. Medyo liliwanag siya pag may snow, lalo na pag ganito matamaan siya ng ilaw, lumiliwanag. Ayan po, Paskong Pasko na po dito sa Greenland. May mga stars na po sa itaas. Ayan, napakaganda pagmasdan mga kabayan, no? Ayan, may mga stars na po dito sa street ng Greenland. In-adjust ko na lang po yung ating cellphone, ni night mode ko po para mas makita po. Kasi pag hindi naka night mode, napakadilim dito. Ayan, so ito yung madadaanan natin. Mga kumikislap po ng mga Christmas light dito sa ito po yung main road mga kabayan, no? Yan po yung mga nagdudugtong papunta po sa mga kabilang lugar. Ngayon po yung bus. Alam nyo ba dito sa Greenland mga kabayan, 3 lang po yung traffic light dito. Ito po yung isang traffic light. Doon naman mayroong isang traffic light at doon sa kabila mayroong traffic light. Pang-apat po yung doon sa may tunnel. Yun po, maliit lang. So dahil dito sa Greenland ay wala naman pong mga malalawak na kalsada dito, kaya iilan lang po yung traffic light dito. At bihira lang naman dito magka-traffic light mga kabayan. Ayan, hanggang dito po, puno na po dito ng mga stars, oh. Ayan, medyo malapit na po tayo mga kabayan, oh, sa paglalakad natin. So basta estimate ko lang mga kabayan, siguro nasa 5 kilometers siguro yung nilakad ko papunta po ng bahay. Hanggang dito po, ayan, napakaganda pagmasdan, no? Lalo na kapag may snow ito mga kabayan, white Christmas na talaga. Ayan. So ito na po yung city. Nakarating na po tayo dito ng ligtas at salamat sa Diyos. Ayan, malapit na po tayo sa bahay mga kabayan, no? Dumaan muna ako ng grocery store dahil bumili ako ng harina at saka yung dry yes. Dahil yung asawa ko madalas po siya nagluluto ng mga tinapay, mga cake. Yun po yung libangan niya dito. Kasi wala naman siyang trabaho, sa bahay lang siya. Kaya na-master na yung pagluto ng pandesal, yung mga cupcake. So mabilis matuto yung asawa ko kasi mayroon naman siyang pwedeng matingnan sa mga YouTube ngayon. Kaya ngayon mga kabayan, no, madalas na siya nagpapabili nitong harina. Yan. Kuha din sa akin, pabor din sa akin kasi umaga yung kinakain ko. Tapos minsan pag gutom ako pagdating, yun kinakain ko at binabaon. Nandito na tayo sa bahay mga kabayan, hindi kapagod. Siguro yung nilakad mo mga 40 minutes o 50 minutes. Kasi puro kasi tayo video niya, tigil pa. Pero kung hindi ako nag-video, tuloy-tuloy, siguro mga 20 minutes lang. So pasok tayo kung surprise natin sila. Yan, pasok po tayo ng bahay. Tingnan natin sila dito. Daanan tayo, hindi nila malaman.
Pipicturan ko na gani. Paano ang ano? Ha?